Ano ang mga maruruming espiritu? Ang maruming espiritu ay isang kasing kahulugan sa Bagong Tipan. Isang paglalarawang terminong Hudyo para sa isang demonyo. Ang mga katagang maruming espiritu o demonyo ay tila nagpapalit sa kasulatan. Walang malinaw na pagkakaiba sa kanilang mga kahulugan. Tinutukoy sila ng ilang salin bilang mga di malilinis na espiritu. Sa buong Bagong Tipan, ang terminong maruruming espiritu, akatartos sa wikang Griego, ay binanggit ng mahigit 20 beses. Ang kabuuan ng mga talatang iyon ay mababasa natin na ang mga maruruming espiritu ay maaaring sapian ang mga tao at magdulot sa kanila ng sakit at pinsala. Mateo 10, 1, 12:43, Marcos 1:26, Lucas 4:36, 6:18, Gawa 5:16, 8:7, na sila ay naghahanap ng isang tao upang ariin kung sila ay kasalukuyang hindi pagmamay-ari ng isang tao. Mateo 12:43, na ang ilan ay mas marumi o mas masama kaysa sa iba. Lucas 11:26, na ang mga maruruming espiritu ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa. Marcos 5:1-20, Mateo 12:45, at ang mga maruruming espiritu ay nasa ilalim ng otoridad ng Diyos at dapat magpasakop sa Kanya. Marcos 1:27, 3:11, 5:8, 13. Ang isang maruming espiritu o demonyo ay marumi dahil ito ay masama. Ang masasamang espiritu ay hindi lamang masasama sa kanilang sarili, ngunit sila ay nalulugod sa kasamaan at nagtataguyod ng kasamaan sa mga tao. Sila ay espiritual na marumi at hinahangad nilang mahawahan ang lahat ng nilikha ng Diyos ng kanilang mga dumi. Ang kanilang marumi, bulok ng kalikasan, ay direktang kaibahan sa kadalisayan at kawalang kasiraan ng kalikasan ng banal na espiritu. Kapag ang isang tao ay nadungisan ng maruming espiritu, natutuwa siya sa tiwaling pag-iisip at pagkilos. Kapag ang isang tao ay puspos ng banal na espiritu, ang kanyang mga iniisip at kilos ay makalangit. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga maruruming espiritu o mga demonyo ay mga namatay na tao na maaaring masama o hindi habang nabubuhay. Gayunpaman, alam natin na ang mga maruruming espiritu na binanggit sa Biblia ay hindi tumutukoy sa mga patay, sa ilang kadahilanan. Una, ang mga tao ay hindi kailanman tinatawag na mga espiritu kapag ang salitang espiritu ay ginamit bilang isang nagsusolong termino. Sa banal na kasulatan, ang mga tao ay sinasabing may espiritu o kaluluwa. Kawikaan 25:28 at 1 Korinto 5:5. Ngunit ang mga tao ay hindi tinatawag na mga espiritu. Ang isa pang dahilan ay kapag namatay ang isang tao, agad siyang napupunta sa buhay na walang hanggan kasama ng Panginoon o sa walang hanggang kadiliman sa impyerno. Hebreo 9:27, Mateo 25:46. Ang mga espiritu ng tao sa makatuwid ay hindi gumagala sa lupa sa kanilang mga espiritong katawan. Anumang karumal-dumal na espiritu na gumagala, naninirahan sa mga lugar o tao o nakikipag-ugnayan sa mga tao sa anumang paraan ay isang nahulog na anghel, isang demonyo. Mateo 12:44. Ang lahat ng maruruming espiritu na binanggit sa banal na kasulatan ay mga demonyo, at lahat ng mga demonyo ay tiyak na marumi, hindi banal. Masasamang espiritu na tiyak na mapapahamak sa kawalang hanggan sa impyerno. Mateo 25:41. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.